Mga Pilipinong seaman na dumaong sa Amerika pinadeport pa uwi sa Pilipinas dahil sa aligasyon ng panonood ng porn or sex video. Tumulog sa Senado ang ilang Pilipinong tripulante na pinadeport ng Amerika dahil umano sa panonood ng masiselang video habang nasa barko. Nang inspeksyonin daw kasi ang kanilang cellphone, wala namang nakitang ebidensya. Para bigyan tayo ng detalye live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, ano ang sinabi niyang mga pinadeport ng mga Pilipino? Dahil nga daw sa aligasyon ng panonood ng child pornographic material sa kanilang mga cellphone, kaya pinadeport ang ilang seafarers na nagtatrabaho sa Carnival Sunshine cruise ship nang dumaong sila sa isa sa mga ports sa Amerika. Nangyari nga yan, Ruth, nang dumaong sila sa Port of Norfolk sa Virginia nito lamang nakaraang Hulyo. Sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers, sinumbong ng seafarer na si Erlson Jasmer Gamboa sa mga senador ang ginawang inspeksyon sa kanya ng mga agents ng U.S. Customs and Border Protection. Hindi naman daw sila nakitaan ng child porn sa kanilang mga cellphone pero pinilit daw silang umamin. Tila binubuyo pa raw siya kung bakit di siya nanonood ng child porn gayong wala naman umanong masama roon. Ayon kay Gamboa, lahat silang mga Pilipino na kinausap sa nasabing cruise ship, chinek ang mga cellphone at wala namang nakitang porn. Pero matapos ang 1 hanggang 2 linggo, binalikan sila at pinadeport. Kaya tanong ni Senator Raffy Tulfo, hindi ba pwedeng kausapin ng U.S. Immigration kaugnay sa nangyaring pagpapadeport sa mga kababayan natin gayong wala namang ebidensya? Reklamo pa ng mga napadeport na mga Pinoy, mukhang may diskriminasyon dahil ang ibang lahi hindi naman daw ininspeksyon. Kaya gusto ni Senator Tulfo maghain na ng protesta ang ating gobyerno dahil sa nangyari. Balita daw kasi niya may kota ang U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE sa dami ng mapapadeport. Ayon naman sa pamunuan ng Carnival Sunshine, nakikipag-usap na ang kanilang kumpanya sa mga otoridad sa Amerika. Samantala, Ruth, nagsagawa na raw ng sariling investigasyon ng DMW at OWA. Lumabas daw sa kanilang investigasyon na 93 seafarers na ang napapadeport mula sa 6 na licensed manning agencies. Lahat yan ay nangyari sa US ports. Ang lahat daw ng ito hindi naman nakitaan ng anumang ebidensya kaugnay sa child porn materials. Pero ayon sa DMW, Ruth, sa 8 nakulong na mga Pinoy, nakitaan daw talaga ng child porn materials. At napatunayan din daw ng DMW na hindi random ang seleksyon ng mga ipapa-inspeksyon. Napili na raw ito ng Border Police bago pa sila umakyat ng barko. Yung 3-year-old son ko, sir, question nila na bakit daw po namin hinahalikan ng misis ko po, which is nandito po. Oh, okay. So meron kang video sa cellphone mo ng anak ko po. Ng anak mo, Opo, kasama mismo na hinahag nyo, hinalikan nyo. Nakikis po namin din yung ano po siya, yung wala po siyang short yung isa, bali tatlo po kasi yun eh. But I never exploited, I never shared it. Paano po magiging child pornography materials to? This is my son. And that's why I volunteer my access na Gmail and social media because in good faith, wala po talaga ako. But kinuha po nila yung cellphone ko for a month. Tapos after na na-cleared, pinadala po sa akin, dinilet na po nila yung video. Ano po kinasa inyo, sir? Content daw, sir, ng high risk of child sexual video daw, sir. Okay, so child pornography. Child pornography, sir. I was nominee and I was employee of the year 2019. Lahat po ng record ko. Maganda po ang record ko, sir. Yung po yung inaano ko, sir, sa company na nag-start ako from scratch as a galley steward, dishwasher, hanggang ma-promote po ako. Umuwi ako kasi namatay yung nanay ko. Nung pabalik, ito pa po nangyari. And now, nanghihingi lang din po ako ng kahit ma-deploy man lang po ako sa Asia. Kasi ito lang po yung bread and butter ko. Pero wala. Now, kahit masakit, pumasok po ako as MC, taxi rider, as just to support my family. Kasi ayaw na po ako bigyan ng contract ng agency. Bakit ayaw niyong bigyan, ma'am? Alam niyo naman, inosente itong kababayan natin si Mr. Samonte, and I believe him. Yeah, so bakit ayaw niyong bigyan siya ng kontrata kahit nasa ibang bansa na wala Chair, sa US? Ang nag-a-assign po kasi kung saan papupunta ang crew is not us, but technically it's actually a Royal Caribbean. And almost all of the ships, even kung nasa Asia po siya, saglit lang po yan sa Asia and then didiretso na naman po sa US or other parts of the world. And then, ang isa pa rin po is that yung ships po is under US. Okay, lahat sila under US. So, jurisdiction and rules ng US din po ang sinusunod. Even if you wanted to put them, I'll give you an example po. There are those who would say, bakit hindi na lang kami sa Australia? However,
pag ano po ng pag nasa embassy na sila and then chinek po yung kanilang cancellation of C1D, nagkakaroon din po ng effect. So yun din po ang aming problem. Even if we wanted to put them in other vessels, nahihirapan din po kami. Since 1 year na po ako dito, I tried to apply different manning agency. And natanggap po ako kahit sabi ko po, bumalik po ako as a dishwasher. It doesn't care. Gagawin ko po. May trabaho lang po ako. Pero since nakita po nila yung US visa ko, na-reject po nila ako, sir. So, parang kahit saan po akong manning agency, let's be honest here po, it's not a business in politics po, pero naniniwala po ako sa lahat ng mga director ng agency. Kaya po kami dumirekta kay Senator Rapi Tulfo kasi wala na po talaga eh. Puro rejection po. Imagine, 1 year po ako from Cebu po ako. Nakikitira lang ako dito, sir. DMW or DFA, pwede ba tayong through the lawyers that we have here, idepensa natin yung mga seafarers natin na deport na unjustly accused of something na hindi naman totoo para malinis ang i-record nila? Tulad ng ni Mr. Samonte, merong bata doon na anak niya na hinahalikan lang niya kasama misis niya, and then idedepensa natin sa US, sabihin natin hindi totoo yung accusation niyo, anak niya yun, and ipakita tayo ng mga ebidensya, birth certificate ng bata na talagang anak niya yun. Can we do that, DFA? Para malinis yung pangalan ni Mr. Samonte at sa lahat ng mga seafarer na walang kasalanan. Mr. Chair, we'll attempt to inquire from our embassy, but usually in the U.S., exclusion grounds used by the border patrols are pretty much sovereign power, sovereign rights, and cannot be questioned or appealed to. Even if they're really innocent, and those charges were just made up, trump-up charges? Yep. And what can you do as USEC of the DFA? We'll course because it's your job. Our embassy in Washington, D.C. to ascertain the remedies for a person that has been unjustly accused. Yes. Of Kaya nga, di ba, offense. sir, meron tayong action fund, meron tayong ATN, meron tayong LAF, etc. Can we not use those funds para mag-hire tayo ng lawyers from the US, and then those lawyers will appeal to the US immigration na saying that Mr. Samonte was unjustly accused of a crime na hindi naman totoo? Absolutely, appeal. Mr. Chair. We'll do that. We'll get the details from Mr. Samonte and the other Very good. affected. Halos sunod-sunod yata ngayon ang mga pagpapadeport ng mga Pilipino pauwi sa Pilipinas. Dahil 69 na mga Pilipino hawak din ng immigration ng Amerika at 28 dito ay napadeport na pabalik sa Pilipinas matapos na magbakasyon ang mga ito sa bansa natin. DFA kinumpirma na 69 mga kababayan natin Pilipino nasa kustodiya ngayon ng immigration ng Amerika at 28 dito ay pinadeport na pabalik sa Pilipinas na halos karamihan or lahat sila ay nagbakasyon lang at hindi na pinahintulutang makabalik or makapasok sa Amerika. DFA kinumpirmang 69 Filipinos ang nasa kustodiya ngayon ng U.S. Immigration and Customs Enforcement. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Joyce Adra. RNN Live Report! Kinapirma ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na 69 ng mga Pilipino ang nasa custody ngayon ng U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE. Sarap na rin ito ng crackdown operations ng U.S. government. Ang mga Pinoy na pinigilang makabalik ng Amerika ay nagbakasyon lamang, subalit sila ay hindi na pinapasok ng Estados Unidos. Tinakpan ni De Vega na bibigyan ng legal assistance ng Philippine government ang mga Pinoy na nasa custody ng US ICE. Nilinaw din ni De Vega na sa 28 Filipinos na hinuli at pinadeport ng US Immigration and Customs Enforcement, walaan niya sa mga ito ang pinadala sa third country o sa ibang bansa tulad ng El Salvador. Nilinaw din ng DFA na lahat ng pinadeport na Pinoy ay pinabalik sa Pilipinas. Una nang nanawagan na sa pamahalaan ng Pilipinas ang mga militanteng Pilipino sa US na tulungan ang mga Pinoy doon na hinuli ng US ICE Police. Base naman sa mga naunang ulat, ang mga hindi na pinapahintulutang makabalik o makapasok sa Amerika ay may mga dating kaso, mga hindi permanent resident at may mga problema sa dokumento. Kaugnayan ng paghihigpit ng Trump administration mula nang maupo ito. Kaya guys, sa mga nasa Amerika ngayon
ay mahirap ngayon magbakasyon kung may problema ka sa dokumento o kaya naman ay hindi ka permanenteng residente.